molded and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Bitsaya after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Gusto ko lang po ipapaliwanag yung nangyari kahapon. Sa akin po kasi po, bago ako nilabas nila, sinabihan po ako na dalhin nila ako doon sa office nila at yung may tatanong lang sila sa akin po about sa anak ko, bakit nandito po. Pero bago siya na pumunta kami po doon, nagano po siya ng blatter report po sa police station. Pinakuha siya doon ng blatter report, tapos pumasok na siya dito. Kasi po, hindi niya po ako makontak. Bali, yung anak po ninyo ay hindi po nandyan nagstay sa KOJC compound sa Davao. Siya po ay doon galing sa labas sa inyong bahay. Tama po ba? At kayo ang nandyan sa loob ng compound ng Davao KOJC. Hindi po. Okay. So para magbisita siya, dahil nga kinordon ng pulis, binarikadahan nila ang buong compound, walang pinapapasok, at kanilang sinisita, nahirapan siya mag-contact sa'yo. Tama po ba? Opo, sir. So dahil nahirapan siya mag-contact sa'yo, nilapitan siya o siya ang lumapit sa DSWD? May lumapit po sa kanya na sabi niya tutulungan daw siya na ipablatter. Kasi hindi siya makapa. Ang lumapit sa kanya, pulis ba? O DSWD o ano? Hindi ko lang alam, sir, kasi po hindi ko alam kung sino ang lumapit sa kanya. Basta tinulungan siya doon sa police station. So dinala siya sa police station. Nagpa-blatter siya. Anong sinabi niya doon at nung malaman mo, anong binanggit niya sa blatter? Bakit naging isang malaking issue ito ngayon na ginagamit ng mga pulis? Ano bang nabanggit niya sa blatter? Parang lumalabas tuloy na ito siya ay binigyan siya ng coach, kinoach siya, no? Tinuruan. Yun. Tinuruan siya nitong tao o sino man yung lumapit, dinala sa pulis at tinuruan siya ng mga dapat niyang sabihin para lumabas na parang ikaw ay nasa masamang kalagayan. Yun ba ang pagkakuha namin? Opo, sir, kasi po yung kagabi yung tinawag siya doon sa loob ng ng room. Narinig ko lang na tinawag siya ni Sir Tory po. Tapos yun na, sinabi na sa akin ng taga CIDG na press daw yun, press conference. Pero yung anak ko, hindi niya alam din na yun pala na mangyari. Hindi niya alam na iharap siya sa media at bago siya iharap, nagkaroon muna sa kanya ng parang tinuturuan na siya kung anong sasabihin at nang humarap na siya sa media, kung anong gustong sabihin ni General Torre, yun ang kanyang sasabihin at palalabasin na ikaw ay dapat ma-rescue. Tama ba ang kuha namin? Opo, sir, opo. Ayun ang nangyari. So ibig sabihin pala, mga kababayan, totoo pala ang tsorya na nagkaroon ng tanim testigo, tanim reklamo at ang anak ni Mrs. Ginaline Benguel na isa po sa mga kapanalig at nananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ ay ginamit ng mga pulis at ang minensyon na pangalan ay ang unit ng CIDG at si General Torre na siya nag-arrange. Mahilig to mag-press con eh.